Lord, hindi tayo makakalimutan. Amen. Kaya muli ng Panginoon sa umagang ito at tayo na po ay mag-umpisa. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay narito upang purihin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Sa 2 Timothy po, 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Ang ibig ko sabihin, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa atin, nakakaya natin lumakad ng may katapangan sa halip na kaduwagan. Alam natin wala tayong dapat ikatakot habang dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon sa ating buhay, maging sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Maaaring buong tiwala sa Kanya na ibibigay sa atin ang disiplina sa sarili na kailangan natin at magagawa natin sa tulong ng Diyos. Tingnan po, magkakili po tayo makatayo at tayo po nangangalangin. Tayo tayo. Panginoon Diyos na mga pangyarihan, maraming po salamat sa oras na ito. Salamat po Panginoon na na Diyos na may-ari ng langit at lupa, may akda ng aming buhay. Pinupurit sinasampalataya ng namin sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat Panginoon sa kalakasan, kapayapaan, tanging sa iyo lang nagmula. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming nagawa na hindi nakalulugod sa iyong harapan, Panginoon ko. Dalangin mo rin po na ang aming mga kapabiran, tuin mo rin po sila upang makasama namin at sumamba na magpuri sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mandatili po tayo nakatayo at tayo po ay mag-aawitan. Nangyari po ito mga lalagay po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa panahon ng pag-aawitan para sa Panginoon. Pero bago po tayo magpasimula ng ating pag-aawitan, ating po kamayan ang ating bagong bisita ngayong umaga, si Sister Alma Jesus. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Tayo po ay mag-aawitan. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuring sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal.
sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ikaw ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupulit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ika'y walang katulad, tunay ang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupulit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ang ika'y walang katulad, tunay nga ang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Step up your style with this Korean pleated skirt. Huge, comfy, and perfect. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y hinihintay mo at inangkin lubos. Tanging alay ko Sa'yo aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi na kaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas, higintong ilog, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. ang tanging alay ko, Nawa ay gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa akong itigil. akalain, ako Ay binigyan pansin. Lahat ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi kaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas, higintong ilog, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. ang tanging alay ko, Nawa ay gamitin, ito
kapiling mo'y kagalakay lubos. Ang tanging alay ko sa'yo ang ginawa ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob ang mahaling biyas, higit kong ilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang ang Jesus, wala nang iba pa akong iibig. Ito lamang ang Jesus, wala nang iba pa akong iibig. Amen. Maraming salamat. Tapos na. Salamat sa mga awitin na nakatulong sa ating Panginoon. Ngayon nga po ay tinatawagan ko na po ang ating kapagsalita. Walang itang blessing. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Pastor. Yan, kahit pa paano may bisita tayo. Ako'y nagagalak na mag-invite pa kayo. Kasi kami mga pastor ay mayroon po kami kanya-kanyang wisdom. May revelation si Lord na ang iba sa ibang pastor ay binibigay, ang iba naman sa akin siyempre. Sa akin ay binigay yung revelation. Ang sa aking mga itinuturo, luma na, noong panahon, bagamat bago sa pagdinig nila. Sa pagdinig, hindi nila natanggap. Ang akin kasing katwiran, nabanggit ko nga sa iyo kanina, na si Jesus, ayaw niyang nahihirapan tayo. At si Jesus, bumaba dito sa lupa para sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. Bakit bumaba para sa makasalanan, hindi sa mga banal? Di ba? Ay, Ate Karina, good morning. Bakit sa mga makasalanan? Ha? Ilagay po natin sa ating isipan, bakit kaya bumaba si Kristo para sa mga makasalanan? Dahil, nasaan yung tubig ko? Si Kristo po, bumaba dito sa lupa para sa mga makasalanan. Kasi itong mga banal, wala nang problema. Kasi kung siya ay bumaba para sa mga banal, di, ang
ka na lang ang mapupunta sa langit. Paano naman tayo na mga makasalanan? No? Lahat po ng tao ay makasalanan. Mababasa po natin yan sa Roma chapter 3 verse 10. Ang sabi po, walang matuwid, wala, ni isa. Sa madaling salita, walang matuwid, walang righteous sa English. So, makasalanan. Uulitin ko rin sa 1 John chapter 1 verse 8. Kapag sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang katotohanan. Babasahin ko rin uli sa inyo sa 1 John 1:10. Kapag sinasabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang kanyang salita. Kaya napakaliwanag na ang lahat ng tao ay makasalanan. So, kung ang lahat ng tao ay makasalanan, saan ang punta ng mga makasalanan? Kawawa naman tayo. Nasasabi ko lang na tayo ay makasalanan. At ang sagot niyo, sabi ko, saan ang tungo? Saan ang punta? Sa impyerno, napakasakit. Pero mapalad po tayo. Dahil ang utos ng Diyos, mababasa rin po natin sa sa John chapter 3 verse 16. Ang sinasabi po sa John chapter 3 verse 16, kayo na lamang daw ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa atin, sapagkat binigay niya ang kanyang buktong na anak, si Jesus yan. At sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa langit yun, hindi sa impyerno. Kasi hindi ka dadalhin ni Jesus sa impyerno. No? So, yun ang purpose. Dahil kaya nagkatawang tao si Kristo para maano? Para mamatay. Dahil kung si Kristo ay hindi mamamatay sa krus, kawawa tayong mga makasalanan. Tayong mga Gentiles. Good morning sa inyong dalawa. Angie ay Maylin. Okay. So, ilan na lang ang kulang. Meron pa si Ate Sini, wala pa. Ate Mary, Ate Edna, no? Marami pang wala. Okay, so, ito, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na si Kristo. Kaya, nagkatawang tao para mamatay sa krus. So, kung siya ay mamamatay sa krus, tayong naniniwala sa Kanya, maliligtas. No? Kaya, napakabuti ng Diyos Ama, inihandog, sacrifice si Jesus, namatay sa krus para sa kasalanan niyo at kasalanan ko. Diba? Nabanggit ko kanina, walang matuwid, wala. Lahat tayo makasalanan. Pero babasahin ko sa inyo ang 2 Corinthians 5:21, si Jesucristo ay walang kasalanan. Subalit, dahil sa inyo at sa akin, siya'y idinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging righteous. Banal. Righteous. Kasi pag sinabing matuwid, wala kang kasalanan. Pag wala kang kasalanan, sinless ka. Sa langit ang tungo natin. Diba? Kaya dahil nanampalataya, kaya nung nanampalataya tayo kay Jesus, sabi niya, wala siyang kasalanan, pero yung kasalanan niyo, kasalanan ko, dahil tayo ay naniwala sa Kanya, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, naligtas na tayo. Kasama na tayo ng mga Israelita. Kasi liliwanagin ko,
Kung hindi nagkatawang tao ang Diyos Ama, kung walang Kristo, kawawa tayong lahat na hindi Hudyo, na hindi Israelita, na hindi Hebreo. Iisa lamang po ang pinanggalingan niya, si Abraham. Sila lang ang maliligtas. Si Abraham, naligtas, hindi pa pinapanganak si Jesus. At si Jesus, kung babasahin niyo Matthew chapter 1, verse 1 to 17, ang sabi doon, ang genealogy of Jesus the Messiah. Ang ibig sabihin, ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Abraham. So, hindi pa ipinapanganak ni Maria si Jesus, naligtas na si Abraham. Bakit? Through faith. Mababasa po yan sa Roma chapter 4, hindi naligtas si Abraham sa mabubuting gawa. Dahil kung si Abraham naligtas sa paggawa ng mabuti, magmamapuri siya. Kaya si Abraham ay naging matuwid, naging righteous through faith to God the Father. Dahil hindi pa nga ipinapanganak si Jesus. Alam niyo ba, from Abraham to Jesus, sino nakakaalam? Ilang lahi? Ilang henerasyon? Kaya nga ang history dapat pinag-aaralan po yan. Nandyan yan sa bulletin board, pipicturean nyo para mamimemorya natin. From Abraham to King David is 14 generation. From King David to Babylon is 14 generation. From Babylon to Jesus is another 14 generation. Ilan na lahat? Marunong ba kayo mag-class? 14 plus 14 plus 14. Amen. So, from Abraham to Jesus, ika-42 generation. Yan ang lahi. Matthew 1:1. Basahin po ninyo. Verse 1 to 17. Mababasa yan. Lahi ni Jesus si Abraham. Bagaman, sa pagkatao yun. Pero, dual si Jesus. Anong ibig sabihin ng dual? Diba ang mga sasakyan, dual ang aircon? No? May aircon sa unahan, may aircon sa gitna. Dual. So, si Jesus po, dual. Siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Kaya Diyos pa rin talaga si Jesus. Diba? Inula yan eh. Inula yan ni Propeta Isaiah. Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi doon, sapagkat may isang babae, manganganak ng isang sanggol na lalaki, na siya ang mamamahala sa atin, siya ang mabuting tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Hula na. So, ito si Jesus, hinula na yan. Kaya nang ipanganak ni Maria, alam naman ninyo, si Maria, i-virgin. Walang lalaki. Ang sabi sa banal na kasulasan, nilimliman siya ng banal na espiritu, kaya nagbuntis. Pero hindi siya ginamit. Dahil ang Espiritu Santo, wala pong kasarian. Walang kasarian. Sino makakapagsabi na ang Diyos ay lalaki at babae? Wala pong kasarian. Bagamat si Jesus, lalaki. Diba? Ipinanganak siya isang sanggol na lalaki na tatawagin Emmanuel. Yang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Kaya Diyos si Jesus. Marami tayong mababasa sa Bible na si Jesus ay Diyos. Tama na yung binasa ko kanina, yung 9:6, di ba? Isaiah chapter 9, verse 6, sapagkat may ipapanganak na isang sanggol na lalaki, ang siyang mamamahala sa atin, ang mabuting tagapayo, a good counselor, at ang kasunod, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Naliwanag na sinasabi, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at
prinsipe ng kapayapaan. Kaya maliwanag na si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Kaya uulitin ko lamang po, bakit ito ang ating title? Si Jesus ang daan. Wala nang iba. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesucristo. O kaya si Jesucristo ang magdadala sa atin. Kaya ang pangalan natin, si Jesus ang daan. Diba? Kaya hindi tayo nagkamali. Alam po ba ninyo? 25 years na gusto kong matayo ang church na to. Itong church natin, si Jesus ang daan, hindi po Kuloro. 3 years na kami rito. Last month, September. Mababasa niyo sa bulletin board ang registered natin sa SEC. Dahil hindi ka pwedeng magtayo ng church na hindi ka registrado. At registrado rin tayo sa BIR. Ayan po. Yung kuwan nandoon sa likod. Yung sa SEC. Ito BIR. So, tayo po ay legal. Ipinagmamalaki ko yan. Bakit? Marami pong churches hindi registrado sa SEC, hindi registrado sa BIR. Karamihan ang tawag daughter church o kaya mission. Pero sa sarili nilang registered ng SEC at BIR, wala. Tayo nagbabayad tayo. Mayroon tayong bookkeeper. Napakaliit natin. Pero napakaliit natin to service. Itong mensahe ko, wala pa. Pinikwento ko lang kasi pag may bago, gusto kong malaman niya ang katotohanan. Napakaliit natin. Mayroon pa pong mamaya. Kaya kung kayo walang panahon sa umaga, alas 5 ng hapon, may gawain dito. Mas doble sa inyo ang dami. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang panghapon po, minsan ay naabot ng 25, 26. No? So, pinikwento ko lamang po na kahit napakaliit natin, legal tayo, no? At dalawa pa ang service. Hihira po yan sa isang church. Okay, wala pa tayo sa topic ha. Nagpapakilala lang ako dahil mayroon tayong visitor. At sinasabi ko na tayo ay hindi nagkamali. Hindi nagkamali. No? Dahil si Jesus ang daan. Hindi ko pala na ituloy. 25 years ago, kasi ako 29 years na akong pastor. Noong 25 na, ang sikat na sikat ang dating daan. No? Kilala niyo yan. Si Pastor, hindi siya nagpapatawag ng pastor, Brother E. Soriano. Hindi siya nagpapatawag. Galit siya sa mga pastor. Nakinig ako minsan, minumura kami. Sa totoo lang. Kami daw, ang mga mukhang pera, mga pastor daw, puro pera lang. Oo nga naman, kasi ang ibang church, mayroon ng tithes, mayroong offering, mayroong pledges, mayroong para sa kasalanan, mayroong para sa pastor, mayroong para sa misyon, umaabot po ng 7. Kaya yan, sabi ni Lisunan, yung mga pastor niya, mga mukhang pera yan. Kaya lang, dito, isa lang ang hinihingi ko. Walang tithes. Pero kung gusto magbigay ng tithes, wala akong magagawa. Pero dito, ang inuutos ko, love. Love offering lang. Gusto ko na nagbibigay kayo ng bukal sa inyong kalooban, no? At hindi inuutusan. Bakit love offering? Kasi, sasabihin ko lang, love offering, bahala na kayo. At alam niyo ba, ang sekreto, mas malaki ang pumapasok na pera pag love. Bakit? Minsan nga nasa
Media House Express kami. May kasama ko yung assistant pastor ko. Hindi naman kami nagtalo. Tama naman yung sinasabi niya na may tithes. Dahil nasa Bible na naman. Ako naman, sabi ko, pag tithes kasi, para sa akin, ayaw ko yung inuutusan ako. Gusto ko love kasi Jesus is love. God is love. Diba? God is love. Ang gusto ko, yung kusa mong ibibigay. Kaya lang, sabi ko nga doon, tama tong partner ko, yung assistant. Kung siyang susundin ang payo ko sa inyo, sundin nyo itong aking assistant, mag-tithes. Siyang sundin nyo. Dahil kung kayo susunod sa akin, dahil ang hinihingi ko, pag-ibig, more than ikaw. Totoo po yan. At hindi ko kayo uutusan na magbigay kayo ng more than ikaw. Kayo mismo ang magdidesisyon dahil mahal nyo si Lord eh. Parang nakakaya. Bakit ko naman bubusalan? Ba't ko naman kukontrolin sa 10%? Ang laki naman ng kinita ko. Ang laki naman ng pumapasok sa akin. Ganun lang ba ang pagmamahal ko kay Lord? 10% lang. Kasi hindi yan matatawag. Ngayon, ang 10% utos, hindi lang. Pero ako rito, ang itinuturo ko, dahil ang Diyos ay pag-ibig, love. Love offering. Hindi ko kayo uutusan kasi pag may love na kayo, pag may pag-ibig na kayo sa Diyos, magkukusa na kayo. Nagugulat ako sa panghamon. No? Ang laki na pumapasok. Hindi ko inutusan. Lagi ko rin sinasabi. No? Ang itinuturo ko rito, love offering, bukal sa iyong kalooban. Ang laki, mabigat. Dati, malaki rin kami sa umaga kasi marami kami rito. Minsan, 7,000 sa isang linggo. Ano, Ate Lenny? Sa isang linggo, may 7,000 na kagad. Pagtapos ng buwan, mayroon kaming 25,000. Okay, marami kami noon. Kaya lang, hindi papayag ang kaaway. Hindi papayag ang diablo na hindi tayo wasakin. Plano talaga ng kaaway na wasakin. Nagpapadala siya ng mga tao para sirain. Ang unang sinisira, ako. Kasi pag ako nga naman ang nasira, wasak na kayo. Pero take care, hindi siya pumapayag. Naging dalawa pa ang service, morning and evening. Hindi papayag ang Diyos. Ang Diyos ko ay makapangyarihan. Ang diablo, talunan niya. Turog na ang ulo ng diablo. Dinurog na yan ng Jesus. Tagumpay na tayo. Kaya kaunting tiis lang tayo. Naka 3 years na tayo, di ba? Lagi kong sinasabi, 1 year in 2 years, kung tayo ay magsasara, sarado na sana kami. Ito po yan. Kahit anong negosyo. 1 to 2 years. Pag lumampas na 3 years, wow! Tuloy-tuloy na po yan. Kaya kami dito lumampas na ng 3 years. Tuloy-tuloy na. Ano na naman to? Hindi ko na naman yata. Hindi ko na naman yata matatapos. Anong oras na? May oras pa. Intro pa lang yan, ha? Intro. Ang problema, yun, kumana. Yan. Alam po ba ninyo, so intro lang yung kanina, nagpakilala lang ko dahil meron tayong visitor. Ito po, Mateo 24:7, ito po ang ating teksto. Di ba nag-aral tayo nung Wednesday? Nag-Bible study tayo, di ba? Sa pamumuna ng aking bahay. Ano pag-aralan natin? Hindi ikaw ang sasagot. Nagturo kayo. Ano? Di ba? Napag-aralan natin sa panahon ni Noah. Mababasa sa Genesis chapter 6 verse 3. Now, magbabasa
doon na ang Diyos ay nagsisi. Diyos yan ha. Nagsisi ako, bakit nilalang mo pa kayong mga tao? Lahat kayong mga tao makasalanan na. Maliban, kinuha. Maliban, kinuha. Mabuti na lang, may natira pa. Isa. So, ano ang ginawa ng Diyos? O, sinong nakinig? Ano ang ginawa ng Diyos? Nang sinuwa na lamang ang matuwid. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Pinagpala. Hindi. Ano ang ginawa doon sa panahon ni Noah na wala nang nagmamahal sa Diyos? Wala nang sumasampalataya sa Diyos maliban kay Noah. Ano ang ginawa ng Diyos? Ginunaw. Ha? Ginunaw. Hinunaw. Wow. Amen. Ano ang ginawa? Dahil wala nang nananampalataya, patay lahat. Diba? Hinunaw. Meron pa. Sa panahon ni Lot, mababasa sa Genesis chapter 19. Ano po ang sinasabi doon? Sa panahon ni Lot, sabi ng Diyos, gugunawin ko na yung Sodom and Gomorrah. Nagtanong si Abraham, kahit ba may 50 mananampalataya, gugunawin nyo. Ano ang sagot ng Diyos? Hindi. Gugunawin daw, kahit may 20 na mananampalataya, hindi rin ginunaw. O 10 na lang. Hindi rin. Alam niyo ba kung ilan din ang natira sa panahon ng Sodoma and Gomorrah? Pakisagot, may regalo. Ilan ang natira na sumasampalataya? May regalo kayo. Juan, papupuntahin ko kayo sa Jollibee, libre kain. Talaga si Lisa. Alam niya nahihiya lang sumagot. Isa na lang. Kung baga sa panahon ni Noah, isa na lang ang natira. Si Noah. Sa panahon ni Lot, pamangkin ito ni Abraham. 4 dapat sila. Si Lot, asawa niya, 2 anak na babae. Kaya lang, yung 2 anak na babae at yung asawa ay hindi rin nagmamahal sa Diyos. Si Lot na lang ang nananampalataya. Kaya habang may natitira pa, hindi ko gunawin. Kaya ano ang sabi ng 2 inutusan na anghel? 2 lalaki? Umalis na po kayo. Dahil papatayin lahat sila. Nung namatay ang lahi, nung namatay sa panahon ni Noah ang mga tao, iisa na lang ang nanampalataya. Yung away, inagaw na naman yung ibig kong sabihin. Okay. Okay. So, pamilya. Nang iligtas si Noah, pamilya. No? Yung 3 niyang anak, si Cynthia ang kapit. Pagkatapos yung 3 manugang at ang asawa. At yung asawa nga, hindi rin nananampalataya. Pero, ganun din. Umalis na kayo. Gusto rin ng Diyos kasama ang pamilya kahit hindi nananampalataya. Kasama yung 2 anak na babae. No? At yung asawa. Ang utos ng Diyos, huwag na kayong lumihong. Diretso na kayo. Iwan nyo na yung Sodom at Gomorrah. At mamamatay sila sa dagat-dagat ng apoy. Uulan ng apoy, asupre. Kasi sa panahon ni Noah, tubig ang ipinampatay. Pero nangako ang Diyos, no, dahil nakita niya, patay lahat ng tao, naawa ang Diyos, sabi niya, maglalagay ako ng paghari, rainbow. Kapag nakita niyo yung rainbow, sino sa inyo nakakakita ng rainbow? Pakitaas ang kamay. Amen. Ang ibig sabihin, na kapag nakakita tayo ng rainbow, ano ang mababasa sa Genesis? Hindi na tayo kukunawi sa pamamagitan ng baha.
ibinunaw ang buong mundo, 40 days and 40 nights, ayon sa pag-aaral ninyo nung Wednesday, umuulan, walang tigil na pag-ulan at lahat ng tubig sa langit ibinuhos at lahat ng bukal lumalabas ang tubig, ilog, dagat, and 40 days bumaha, patay lahat sila. Kaya tayo ngayon, pag nakakita ng rainbow, hindi na tayo papatayin sa tubig. Bagamat maraming namatay pa rin sa baha, sa Yolanda, sa Ormoc, di ba? Doon na lang sa lugar na yun. Hindi yun gusto ni Lord. Tao ang may gusto. Yung mga tao mapagsamantala sa negosyo. Yun, pinagpuputol yung kahoy, yung inilagay ng Diyos na kalikasan para yung harangin ang tubig kasi pag may puno, may ugat, sinisip-sip ang tubig, hindi babaha. Okay, so, may namamatay pa rin ngayon, lalo na ngayon, baha. Flood control, nandiyan tayo sa flood control. No? Okay, so itong Sodom and Gomorrah, sa apoy naman sila, sa asupre, umulan. Kaya, ganun, isa rin. Okay, bakit ito ang inilagay ko? Ito ang inuutos sa akin ni Diyos. Ito ang ating teksto na haba ng intro, no? Pero na lamang 30 minutes. Okay lang ba sa inyo? Kasi natatapos ako rito 11:15. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutong at lilindol sa iba't ibang dako. Wow, wala ba tayong napapansin? Yung bagyo, sunod-sunod, apat. No? Yung una, M. Ano yun? Mirasol. M, sumunod. Ano yun? Bagyo. Nando. Sumunod, letter O. Opong. Sumunod, letter T. O, kababago lang. Ano yun? Paulo. Okay. Hindi kayo nagtataka. Sunod-sunod. Sunod-sunod. At ito naman lindol. No? Ang sabi sa lindol, una, Bugo, Cebu. Sumunod, Baguio. Sumunod sa Baguio, Manay, diba? Manay. Pagkatapos, mayroon pang Davao City. May General Santos pa. Sambales. Ha? Sambales. May Sambales pa bago pinakahuli. Ha? Hindi ba tayo nagtataka? Bakit ginunaw sa panahon ni Moses? Ni Noah? Dahil makasalanan ng tao. Bakit ang Sodom and Gomorrah sinunod? Dahil makasalanan ng tao. Wala nang nananampalataya. Yung bansa na puro mga artista, mga sikat, ano ba ang tawag doon? Los Angeles. Ano ang sabi nila? Hindi namin kailangan dito ang Diyos. Hindi namin kailangan dito ang Diyos. Ano nangyari? Nagtaka sila. Sana galing ang apoy. Kinupok sila. Ininsulto nila ang Diyos. At meron pang isa pang huli. Isang celebrity. Babae. Sikat. Nagpa-interview. Naka-video. Anong ginawa sa Bible? Pinunit-punit ang Bible. O nang matapos punitin, ano nangyari? Sino nakakalam sa inyo? Sa nagpunit? Patay. Namatay. So, ibig sabihin, kaya nangyayari ngayon sa atin, no? Itong lindol na ito, tingnan nyo, ilan lang tayo, diba binilang ko, 11. Punta ka sa sabungan, lagi ko lang ini-example, yung hanggang Campinas. Kasi yung
motorcycle, iisa lang ang permit. Ang dami. At tapos yung mga kutsi, mga mamahaling kutsi, yung katulad nung kay Vizcaya, yung tag 52 million, may 40 million na sasakyan, nasa sapungan, nasa kasino. Kung magtagalong milyon. Bakit milyon? Eh, hindi naman nila pera. Sasakyan, pastor, may payong. Di ba, papaluin na yan. Kaya tayo naghihirap. Kaya binili ng 5 million dahil sa payong. Kaya naghihirap ang taong bayan. Akalain mo ang sarap ng buhay nila. Kaya yan, niyayanig na tayo. Nililindol na tayo. Ganyan po. Ibig sabihin, marami na hindi sumasampalataya sa Diyos. Kaya lang, hindi tayo gugunawin. Bakit? Dito lang eh. Sapat na, hindi na tayo gugunawin ang buong Pilipinas. Bakit? Hindi naman tayo isa na, 11 tayo. At ang dami pang Kristiyano. Punta ka sa CCE, punta ka sa DBD, punta ka kay CFF, kay 80 billion ang iba. Kaya, ang bansang Pilipinas, hindi na po yan gugunawin sa baha, hindi na yan susunugin na katulad ng Sodom and Gomorrah, kasi marami tayo. Kaya lang, sa kasalukuyan, mas nakakarami. Sa kasalukuyan, mas nakakarami itong gawa ng kaaway. Yung ang nagdadala sa kanila ay tiyaplo. Yun ang sinusunod nila. Tulad nitong ginawa nitong mga magnanakaw na to. Okay, so hanap na tayo ng iba. Ito po, Revelation 16:18. No? Ano ang sabi? Sa Tagalog? At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog. At nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakila-kilako. Pero, huwag niyong papaniwalaan ng the big one. Bakit? Yung the big one, 7 magnitude lang. Eh, yung nangyari ngayon, 7.5. Sa Bugo. Sa Manay. Sa Bugo, 6.9. Alam niyo po ba itong revelation? Hula yan ni Jesus. Grabe yan. Mangyayari po yan. Lahat ng luha at hula. Lahat ng hula ni Jesus. Mangyayari po yan. Katulad nung kanina, yung Mateo 24:7, hula yun. Hula yun. So, mangyayari. Kaya itong big one, the big one, para sa kanyang papuri. Ang sabi po sa banal na kasulatan, Deuteronomy chapter 18, verse 21-22. Maraming lalabas na mga propitang mga palalo mayayabang. At dapat silang parusahan ang sabi ng Diyos. Kamatayan ang parusa nila. Dahil sa ngayon po, wala na pong propeta. Mababasa sa Deuteronomy chapter, nandito yan, mababasa nyo sana kaya wala na akong panahon. Memoryado ko naman. 18:15, sapagkat sabi ni ng Diyos Ama, Abraham, sa lahi mo lalabas ang isang propeta na katulad ko. Halimbawa ako ang Diyos Ama, sa lahi mo Abraham, lalabas ang isang propeta na katulad ko at siya ay susundin ninyo. Lahat ng sasabihin ni Jesus, susundin ninyo. Kaya yan po. Yan ang last prophet. Kasi itong the big one, kung ano-ano pa na mga hinuhula, no? Hindi po yan sa Diyos galing. Yan po ay sa kaaway, sa Diablo. Gagamit pa yan ng mga Bible verse.
Kasi mismo ang Diablo, nanginginig, nananampalataya din yan. Nanginginig pa. Kung siguro kayo, hindi nyo memoryado ang Bible, ang Diablo po memoryado. Kaya dapat tayo magsipa. Okay. So, ito, di ba? Lilindol. Ito ang totoong mangyayari. Pero hindi the big one. Sa Diablo po yan. Hindi yan sa Diyos. Kasi walang nakakahula na lindol. Kalikasan po yan eh. Nililiglig na tayo. Nililiglig na tayo kasi marami nga mga tao na mga pasaway. Okay. Basahin ko po sa inyo. Hebreo 12:6. Ito yung nililiglig. Na ang tinig na yan ay nagpayanig noon ng lupa. Datatpwat ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko. Hindi lamang ang lupa, kundi pati na ang langit. Di ba? Yayanigin. Oh. Sa 27, at itong salita, minsan pang pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyamig. Kaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyamig. Alam niyo po ba yung hindi niyamig? Sino po yan? Yung hindi niyamig. Lupa. Di ba tayo ay lupa? Ito ang tip na ibibigay ko sa inyo. Katulad ko. Hindi ako nininervyos. Hindi ako nayayanig. Bakit? Sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ako po ay immortal na. Hindi na mamamatay ang aking kaluluwa at ang aking espiritu. Ang mamamatay na lang sa akin ay ang aking katawan. Nakuha ba ninyo? Katawan. Katawan, walang kwenta yan. Ang lupa ay babalik sa lupa. Sabi sa mga Ngaral, chapter 12, verse 7. From dust to dust. Walang halaga yan. Hindi yan ang iniligtas ng Diyos. Ang iniligtas ng Diyos, yung ating kaluluwa. Yung espiritu, dihan natin yan. Ang sabi sa mga Ngaral, chapter 12, verse 7, yung espiritu, kapag namatay tayo, babalik agad yan sa nagpahiram. At yung kaluluwa natin, yun ang hahatulan. Mapalad tayong mga Kristiyano. Mapalad kayong naririto at ako. Immortal na tayo. Di ba kayo? Good news yan. Di ba tayo natutuwa? Immortal. Yung kaluluwa, kasi dati, yung kaluluwa natin, patay. Di ba? Nang magkasala si Adan at Eva, ano ang sabi ng Diyos? Mamamatay kayo. Namatay ba? Ang katawan hindi. Inabot pa ng 930 si Adan. Diba? Ang hahaba pa ng buhay. Ang namatay po sa kanila, yung kaluluwa. Patay yung kaluluwa. Kaya, kailan mabubuhay itong kaluluwa? Katulad ko. Ako nakakilala kay Lord. Tinanggap ko siya bilang Panginoon na tagapagligtas. At the age of 37. 37 po. Dahil ang asawa ko, 16 years na naghirap, nananalangin sa Diyos, pumupunta sa church, lahat doon sinusulat sa whiteboard or blackboard, number 1 daw ang pangalan kong nilalagay niya. 16 years bago ako nakakilala dyan sa Yemelip. Yemelip tabo. Hindi wakas. Na Yemelip sa wakas. Okay. So, simula nang tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas, yung kaluluwa kong patay, nabuhay, mababasa po yan sa Efeso. Efeso chapter 2, sabi ni Pablo, dati mga patay tayo, pero ngayon, buhay na dahil kay Kristo. Nabuhay yung ating kaluluwa. Kaya ang sabi niya sa Matthew chapter 27, ang sabi sa Mateo 27, verse 50-53, ang sabi po doon, nang mamatay si Kristo, nabuksan ang libingan, lumabas ang mga taong banal
So yung taong banal, yung nananampalataya sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Nabuhay yun mga banal at umakyat nasa lungsod, banal na lungsod sa kasalukuyan. Ang gusto ko lamang po ipakita rito na kapag tayo ay Kristiyano na, immortal na tayo. Natutuwa, hindi ba kayo natutuwa yan? Good news yan. Immortal ang kaluluwa. Ang katawan, mamamatay. Ngayon, kung ngayon babalik si Jesus, tutunog ang trompeta ang mga pakaka at sasalubungin natin siya sa itaas. Ang sabi, yung mga hindi patay, yung mga natutulog, ibig sabihin, yung mga namatay, natutulog lang daw yan. Sila ang unang bubuhayin, bibigyan sa isang kisap na magkakaroon ng glorified body. At tayo ngayon, kung ngayon babalik, itong katawan natin sa isang kisap mata, mapapalitan ng glorified body. Mababasa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14 to 47. Makakabasa po yan. Si Pablo ang may sabi. Si Pablo ang may sabi. Kaya, ano pang ikakatakot natin? Lumindol man ang lumindol, no? Hindi na tayo matakot. Ang mamamatay lang sa ating katawan. At ito pa ang problema. Dito ko natatang, hindi pa tatapusin. Ito ang problema. Sino sa inyo nanood ng television sa Manay? Yung 7.5. Ano ang sabi ng mga tao? Lord, Diyos ko po, ba't inilingin? Lord, ito ang problema eh. Nang walang sakuna, yung walang kalamidad, hindi tumatawag sa Diyos. Diba? Ugali yan ang tao. Ang itinuturo ko, hanggat wala pang problema, hanggat walang kalamidad, pumunta na kayo rito. Tunuin natin itong church na to. Kasi ito, pag napuno hanggang 18. Dahil nasubukan na namin dito noon, nung hindi pa kami sinira. Umabot kami ng 80. Kaya na ang tao ay double time. Hindi pa kaya na hindi masira. Okay. So, magsipag tayo. Magdala tayo ng lupa. Ano bang utos? Matthew 28 verse. Ano? 19. Therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Magdala tayo ng lupa. Ano ba yung lupa? Tao. Tao. Lupa ako. Dalhin natin dito. Kailangan. Okay. So, bakit? Yun ang problema. Pag walang problema, hindi tumatawag sa Diyos. Tingnan pa natin yung iba. Ito yung sinasabi ko kanina. Deuteronomy 8:15 to 18. Nabanggit ko na yan, pero hindi ko nasabihin. Ang 15 po, yan ay ibig sabihin, magkakukuha ng propeta ang Diyos Ama na katulad niya sa lahi ni Abraham. Yan po ang ibig sabihin. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa Kanya kayo makikinig. Kay Jesus tayo makikinig. At yan po ay last prophet. Kaya yung mga propeta nagsusulputan ngayon, maging si, buhay pa ba? Si Nicodemo ba yun? Nicodemo? Maraming hula. Di ba maraming hula si Nicodemo na tumatama? Nostradamus. Nostradamus, sorry. Nostradamus. Notre Dame. Notre Dame. Di ba ang daming humahanga? Ang daming tumama? Pero mapapahiya sa rito. Tingnan nyo. Ano ang sabi sa 18? Aking panilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Nagaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Si Jesus yan at ang kanyang sasalitain sa kanila. Ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ito sa 19. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaong sa kanya. Ito na yata sa 20. Patas ko.
20. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagkapalalo sa aking pangalan na hindi ko inuutos sa kanyang salitain sabihin o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ibig sabihin hindi totoong Diyos, small letter, ay papatayin na ang propetang yaon. Yung mga nagkukunyaring propeta, basahin nila, mamamatay sila. Mayayabang. Kasi kapag nagmula sila na nangyari, ipagyayabang niya yan. O propeta ako ng Diyos, hindi. Kasi kung may propeta pa ngayon, ang Bible po, yung asawa ko may Bible, taas mo. Ladagdagan pa yan. Hindi pa yan sarado. Sarado na po. Ang sabi nga ni Juan, kung isusulat ko lahat ang nangyayari, puno na ang buong mundo, hindi pa matatapos. Pero ang sabi ni Juan, ang Bible na yan sapat na at higit pa. Nandiyan na lahat, kompleto na. Kaya wag na po tayo may lalabas na propeta, sabi noon, 80 billion na may ba? Ikaw na ang susunod na Pangulo. Pacquiao, Manny Pacquiao, mayroong propeta ang babae. Ikaw na ang susunod na Pangulo. Hindi naman nangyari, di ba? Kaya, may nagtanong dyan, paano po namin malalaman na ang propeta ay peke? Ito, sasabihin. 22, muna. Pagka isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod, hindi mangyari, ayan na, ito na pala, ay hindi sinalita ng Panginoon, bagay na yaon, ang propeta niyaon ay nagsalita ng kahambugan. Bakit kahambugan? Kahit daw sa 100 na hula, 99 tumama, at ang isa nagkamali, hindi yan sa Diyos. Yan, no? Pagka ang isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod, ni mangyari, hindi nangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yan, ang propeta niya ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Notre Dame, ang daming hindi nasunod. Kapag isa lang, yan, may nagtanong sa Diyos, isa lang ang magkamali na hindi tumama. Hindi yan galing sa Diyos. Bakit? Ang hula ng Diyos ay nangyayari. Yung propeta Isaias noon, propeta Samuel, lahat yan nangyayari. At ito si Jesus, ang kahuli-huli ng propeta, yung binasa ko sa inyo, the whole chapter of 24. Hula lahat yan. Marami nang nangyari. Mayroon pang dalawang hindi nangyayari. Babasahin ko rin. Okay. Nasaan na kayo? Ang bilis mawala. Naagaw ng kaaway. Okay, alam na natin. Ay, naku, yan ang problema. Ayun, bukit umalik. Ito. Ecclesiastes chapter 9, verse 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay. Ay, hindi. Iba na yan. Huwag na muna yan. Nasusunod na yan. So, ang gusto ko lang ipakita, huwag na po tayong maniwala sa mga manguhula. Witch doctor. Sa Diablo po yan. Yung mga manguhula, yung nagsasabi, kakausapin natin ang patay. Yung mga magic, hindi po yan. Ha? Rudy Baldwin po. Pinakausap yung pangalan. Oo. Sa Diablo po yan. Si Rudy Baldwin. Mayroon ka nun, spirit of the glass, ba? Yung patay, kakausapin, papasok sa baso. Di ba? Sa Diablo po yan. Kasi ano yung malaki po yung mata? Ano daw? Malaki yung mata. Si Tura ba yun? Huwag po kayong lalapit. Kasi ang propeta tapos na si Jesus. At nasulat na the whole revelation, yung pahayag na mababasa niya sa Bible. Sulat yan. Hula yan eh.
Jesus Christ. Yun lamang po, susundin natin yung nasa balibol. Kaya yung mga hula-hula, no? Wala na po. Naihula na. O, babasahin ko nga yung kwan. Babasahin ko yung Mateo. Ito, 24:6. Tingnan nyo ha. Ang sabi rito sa Mateo 24:6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alimaw-maw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Dapat hindi pa ang wakas. Diba? Nasa hindi pa ang wakas. Ito pa rin. Ayun. Sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Dapat hindi pa ang wakas. Kaya huwag tayong malungkot na may mga lindol. Huwag tayong malungkot mamatay tayo sa baha sa lindol. Kasi immortal na tayo. Wala na tayong dapat katakutan. Kakampi natin ang Diyos. Kung kakampi natin si Jesus, sino ang laban sa atin? Wala. Victorious si Jesus. Victory. Napagtagumpayan niya. Kaya ito na po, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Kaya itong hula niya na magtatagutom may digmaan. Di ba digmaan ngayon walang tigil? Balitaan ko nung isang araw. Mayroon na naman. Ramas ba yan? No? Hamas. Anong kalaban ng Hamas? O Israel. Banatan na naman sila. Nangyayari na po yan. Pero huwag kang tayo maniwala doon na naman magsasabi, babalik na ang Panginoon. Babalik na. Wow. Ngayon kung bumalik man, safety na tayo. Safety na. Itong malaga. Itong 24:14. Hindi pa ito nangyayari. Babasahin ko sa inyo. At ipangangaral ang Ebanghelyo. Ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon, darating ang wakas. Kaya po ngayon, wala nang hindi inaabot ng Ebanghelyo. Mayroon tayong YouTube, mayroon tayong Facebook. Marami po na nangangaral na nasa ano tawag yan? Yung mga palabas sa TV, sa Facebook, YouTube, Internet. So, ang sabi, ito ang abangan natin. Ang sabi, kapag naipangaral na sa buong mundo, saka darating ang wakas. Amen. The end. Wakas na po. May 5 minutes pa pero wawakasan ko na po. Dahil ang sabi rito, nang nangyari na itong hula, behold, chapter of 22, Revelation, no? Saka darating ang wakas. Sino ang natatakot sa inyo na darating ang wakas? Taas ang kamay. Amen! Huwag tayong matakot kasi may assurance tayo. Sigurado tayo sa langit tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. O dahil may bago, may sasabihin ako idadagdag. Kung manunod kayo, sinabi ko to sa Media House Express. Kasi po, meron po akong tinatawag na broadcasting. Ako po ay broadcaster. 7 months na. Magwawalong buwan na ngayon. Broadcaster ako sa Mandaluyong. Mapapanood mo yan tuwing Webes, alas 9 sa Facebook. Media House Express. 9 hanggang 10. Tingnan nyo nga naman. Yung sasabihin ko, nakalimutan ko na. Ano ba yung sasabihin ko? Yung itatagtag ko. Buti naman si Lord. Iba nabalik sa akin. Kasi po, wala akong itinuturo dito. Yung 5 bagay, no? Na napakahalaga. Na hindi ka na maghihirap. Naniniwala ka ba na may taong banal? Kapatid? Banal. Lakasan, hindi ko maintindihan. Naniniwala ka ba na may taong banal? Tama po yan, yung sinasabi mo. Nung pinag-Bible study ko sila doon, sa umpisa pa lang, lahat sila, walang banal. Pero pagtapos namin ng Bible study, ay mayroon banal. Ganito, tayo, wala, totoo ka po, walang taong banal.
Pero pinapapaging banal tayo ng Diyos. Proving. Dahil ikaw ngayon ay nanampalataya na kay Jesus. Banal ka na. Hindi ikaw ang may gawa. Siya ang may gawa sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Pangalawa, ang tanong ko sa iyo. Nasunod mo na ba ang kautusan? Dapat. Tama. Walang nakasunod. Mababasa po natin sa John chapter 7 verse 19. Ang sabi ni Jesus, kayo mga Israelita, matagal lang binigay sa inyo ang kautusan ni Moses, subalit ni isa sa inyo, walang nakasunod. Totoo ka po. Pero na naman, mababasa sa Matthew 5:17 and 18, ang sabi ko doon, no? Hindi bumaba si Kristo sa lupa para pawalan bisa ang kautusan. Bumaba siya rito sa lupa upang kanyang tuparin, ganapin. Ang 18 maganda. Ang sabi sa 18, ultimong mga litra ng kautusan, mga tuldok at kuhit ay napakahalaga hanggat hindi pa niya nagaganap. So, di ba dati napakahalaga? Naganap niya. Siya lang ang nakasunod. Siya lang ang nakaganap. Siya lang ang nakasunod sa kautusan. Wala nang iba. Pero dahil ikaw ay nanampalataya sa Kanya, ako, kayo, nananampalataya tayo sa Kanya, kay Jesus, nasunod na natin ang kautusan na hindi naman ikaw ang may gawa. Hindi naman ako may gawa. Siya ang gumawa para sa atin. Kaya nang mamatay si Kristo, ang sabi niya, it is finished. Naganap na. Siya lang ang nakagawa. Kaya, pag may nagtanong sa iyo, nasunod mo na ba ang kautusan, kapatid? Kung ako hindi, pero si Jesus ang gumawa para sa akin. Kaya, credit, nasunod mo na. O pagka-perfecto, naniniwala ka ba, kapatid, na may perfecto? Pangatlo yan, natanong ko. Naniniwala ka ba na may perfecto? Wala. Tama ka na naman. Tama na naman siya. Kaya lang, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka perfecto. Kaya, yung pagka-perfecto mo, siya na naman ang may gawa through your faith. Dahil nanampalataya ka sa Kanya, pinapapaging perfecto ka niya. Perfecto niya, kabanalan, salvation, pati righteous. 2 Corinthians 5:21. Si Kristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa inyo at sa akin, siya ay ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging righteous, maging matuwid. Okay, so eksakto, quarter to 11. Ano ba ang kakatahin mo? Sino ba ang kakata ngayon? Hindi siya. Lisa. Kaya lang, okay? So, okay, tayo may gumuko muna. Lord, maraming salamat po sa mensahe na bagamat napakahaba, pero napaka-importante po na malaman po namin ito. Kaya thank you, Lord. Kaya itong aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen at amen. Okay, tinatawagan na po si Lisa. Sandali.
Our life is in God's hands. So wala tayong dapat ikatakot kahit na lumutol. Mamatay man ang ating katawan, ang sabi nga ni Pastor, ang ating kaluluwa at espiritu ay Buhay na po. buhay na. Ang nakakatakot lang, kung hindi pa natin tinatanggap si Kristo sa ating buhay. Sino dito ang hindi pa nakakatanggap? Amen. Lahat pala ay tumanggap na. Lahat pa sigurado kayo? Kailangan sigurado kayo. Dahil ang pagliglig ng Panginoon ay hayag na hayag na. Ibig sabihin, God's wrath, ang kanyang puot ay nag-uumpisa na. Pero hindi pa ito wakas. Ipadadaba ng Diyos ang kanyang puot sa mga masuwayin. Ha? So, sino dito ang masuwayin? Lahat naman wala dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Amen. So, yung mga balitan niya na 7.5 na mga lindol, pagamat marami ang nasasaktan, dapat natin silang kahabagan. Kung wala silang Kristo sa kanilang puso. Kung sa oras ng kalamidad, doon lang sila tumatawag ng Lord, Lord, Lord. Sapagkat sa muling pagbabalik ng Panginoon, yung mga naglo-Lord, Lord, Lord na yan, hindi yan iintindihin ng Diyos. Ha? Sa kanyang muling pagbabalik, ano na ang kanyang katauhan, siya ay judge na, hukom na. Wala na tayong panahon para sabihin, Lord, Lord, patawarin mo ako. Hindi natatanggapin. Ngayon, ang araw ng ating pagsisisi. Ngayon ang araw na narinig natin, tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Lord and Savior. So yung mga balitang yan ang katibayan na nagagalit na ang Diyos. No? So, ang history pa ulit-ulit lang. Nangyari sa panahon ni Noah. Wipe out lahat. No? Kasi yung mga tao noon, kung kailan sinara na ng Diyos ang pintuan ng daong, saka sila nagsabi, Lord, 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 wala na. Too late. Yun namang panahon ni Lot, yun namang asawa ay nanghinayang siya. Siguro, sino dito maraming alahas? Wala rin pala tayong madadala. Maraming pera, hindi rin pala natin madadala pagdating ng panahon. Ganoon ang asawa ni Lot. Pagaman nililigtas sila ng Diyos sa pamamagitan ng sugo na 2 anghel. Sabi, huwag kang lumingon sa panghihinayang niya sa kanyang pera, ari-arian, mga alahas, at kung ano-ano pa. Bahay. Anong nangyari? Ang kapalit ay ang kanyang buhay. Alin ba ang gusto natin? Mapunta tayo sa langit? O maiwan tayo at doon tayo sa impyerno? Siyempre gusto natin langit. No? Langit ang gusto natin. Kaya yan ang asamin natin. Dahil manalangin mga kapatid. Katapos noon, ipanalangin natin ang ating mga handog. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, iluluwalhati ka namin, o dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa presensya mo sa amin sa umagang ito. Salamat sa banal na Espiritu na kasama namin, Panginoon. Nawa, O Diyos, nabuksan ang durungawan ng langit upang ang aming mga awitin, ang aming mga papuri sa iyo, O Diyos, ay nakarating sa iyong kalangitan. Salamat, O Diyos, sa pamamatnubay mo sa amin sa nagdaang linggo. Naranasan namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa, sa iyong biyaya, Panginoon, at sa lahat ng mga bagay na kailangan namin ay patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. O Diyos, sa umagang ito, amin po patuloy na sinasaway ang mga gawa ng kaaway, lalo na sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming sarili. Wakasan mo na po, Panginoon, ang panliligalig ng Diablo. O Lord, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, amin pong pinapalayas ang gawa ng Diablo. In Jesus' mighty name, we pray.
O Lord, sa umagang ito, dinadalangin ko po ang kalipunan ng mga anak mo na narito ngayon. Panginoon, may mga may sakit. Si Angie, Panginoon, na may trangkaso. Ang tatay ni Ana, Panginoon, ay nasa ospital daw, na hindi daw nahirapan huminga. Panginoon Diyos, ikaw po ang Jehovah Rapha. Ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng kagalingan. Lord Jesus, nawa ay patuloy mo pong ipadaloy ang kagalingan sa mga anak mo, Panginoon, na may mga karamdaman. At ganoon din po, O Diyos, sa dalawang anak ni Aleli, salamat po na unti-unti na silang gumagaling. Ganoon din po, O Diyos, sa iba pa naming mga kapatiran na hindi namin nakasama ngayon na ang kadahilanan ay sakit. Panginoon, nawa ay patuloy mo pong hibuin ang mga himay-himay ng kanilang laman, Panginoon, at ipanauli mo po ang kasiglahan ng kanilang lupang katawan. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa mga anak mo, lalo na mga anak mo na nandito, na nagpapatuloy, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo po pasiglahin ang kanilang buhay spiritual. Patuloy mo po silang paalalahanan, Panginoon, na mayroong isang Diyos na tanging nakatunghay sa amin. Hindi kami iniiwan, hindi kami pinapabayaan. Salamat din po, O Diyos, na sa umagang ito nakasama namin ang isang kapatiran, si Alma. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Nawa ay pinagpala mo siya sa mensahe na narinig niya sa umagang ito. At ganoon din po, O Diyos, dalangin namin ang aming mga manggagawa, pagkalooban mo po sila ng mabuting pangangatawan, lalo na sa darating ng mga gawain nila. O Diyos, pagbayan mo po ang bawat manggagawa. At sa umagang ito, pinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang mga nalikaw, Panginoon, na handog. O Diyos, salamat po na narito sa aming harapan ang mga handog na ito. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Ganon din po, pagpalain mo rin po ang mga kamay na nagsipaghandog. Nawa ay magamit ito, Panginoon, sa pagpapalago ng iyong iglesia, sa pagpapahayag, Panginoon, ng iyong mga salita upang ang lahat ay makatanggap, Panginoon, ng biyaya na pagliligtas. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang pagpapala po ay dala ng Pilipinas. Hello. Inanyaya ako tumayo ang kapulungan. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. At muli ay tinipon mo kami sa dakong ito ay upang kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At sa umaga nga pong ito, hinihingi ko po ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawa pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaliwa ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all and see you all next Sunday. Salamat po sa pagdalo. Ay, wag na iyan. May gawain sa mga hapon. Bukas ako. Saan mo namin na sige po, sige po. Thank you.